Samantala, sinubaybayan naman ng taong bayan ang privilege speech ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. nitong nakalipas na Lunes. Dito muling pinabulaanan ng senador ang kanyang pagkakasangkot sa issue ng pork barrel scam. Bukod dito, nagpalabas siya ng music video na naglalaman ang kanyang mga nagawa bilang senador. Umano ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Narito ang report ni Sam Ramirez. Naglabas din si Senator Bong Revilla Jr. ng isang listahan. Isang listahan ng mga taong nais niyang pasalamatan bago sila ipaaresto at ipadetain ng Sandigan Bayan. Sa kanyang privilege speech, pinasalamatan niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan sa Senado. Kabilang dito sila Senators Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile, mga kapwa senador na nadadawit sa pork barrel fund scam. Pinasalamatan din niya ng isa-isa ang mga kasamahan niya sa Senado. Pinapurihan niya ang lahat ng kanyang kasamahan at tinawag pang ultimate statesman si Enrile, habang kosa naman para kay Estrada. Senate President Drilon, I pray that you, as the leader of this chamber, will be successful in rebuilding this institution. Ipaglaban mo institusyong ito. Senator Estrada, kosa. Hanggang dito ba naman magkakasama pa tayo? Siguro pinagtatawanan tayo ni Daboy ngayon sa langit. Pero huwag kang mag-alala. Sasamahan tayo ni Ipe sa kulungan. Senator Enrile, Manong, I can only wish I live a full life like yours. One of the greatest leaders of this country. Your brilliance, your experience brought a culture of excellence not only to this institution, but to every institution you have led. Nagpasalamat naman ang dalawa kay Revilla. Whether I deserve it or not, nagpapasalamat. Ako unang tumawag sa kanya nun. Ginaya lang niya. Ginaya lang mo. Ano yung masasabi niyo sa mga kind words na sinabi niyo kanina tungkol sa inyo? Well, I'm truly grateful. Nakiusap din ang senador na tigilan na ang bangayan at batuhan ng putik. Sa halip, isipin na lang daw kung ano ang makakabuti para sa sambayan ng Pilipino. Isipin na muna natin ang bayan, ang ating mga mamamayan, ang kanilang mga pangunahing mga pangangailangan. Tama na ang batuhan. Tama na ang siraan. Hinimok din niya si Pangulong Aquino na unahin ang pambansang interes at hindi political agenda. President Aquino, nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan sa loob ng natitira pang 2 taon bilang Pangulo. Sana ay gamitin mo ang iyong kapangyarihan para masolusyonan ang mga suliranin ng ating mga kababayan. Ginoong Pangulo, lead this country not with hatred, but with love. Lead the country towards unity and not partisanship. Push our nation's interests and not political agenda. Matatandaang nakasuhan na ng plunder ang 3 senador, si Janet Lim Napoles at ilan pang co-accused. Nagpahayag ng kahandaan ng 3 sa napipintong pag-aresto at pag-detain sa kanila ng Sandigan Bayan. Nakahanda na po ako. Handa po ako magpa-aresto. Hindi po kami laban o tatakbo. Are you prepared? Of course. I've been prepared just since several days ago. I have already packed up my things to bring into Camp Crame if that's where we are going to be confined. Hindi naman ito yung huling laban namin.
malayo pa ito. Samantala, nagpahayag si Estrada na pinag-iisipan din niyang magsagawa ng privilege speech sa Miyerkules, huling araw ng sesyon ng Senado, bago sila muling magkaroon ng recess. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.